Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Magarbo ang party na ginaganap sa bahay ng pamilya ni Anacel. Halatang karamihan sa mga dumalo roon ay mga may sinasabing tao sa lipunan. Pakiramdam nga ni Freya Del ay sila lang ni Glenda ang hindi kabilang doon. Mabuti na lang at magaling silang magdala ng kanilang sarili, kaya tiyak niyang wala nakakahalata sa kanila. Ang hindi lang malinaw sa kanya ay kung para saan ang selebrasyong iyon. Hindi naman kasi sinabi ni Anacel nung inimbitahan sa nito at hindi rin siya nagtanong kay Kai. Ipinagpalagay na lang niyang welcome party iyon para sa dalaga para sa pagbabalik nito sa Pilipinas. Alam mo, Freya, para may iba kay Sir ngayon, ani Glenda sa kanya. Nakaupo na sila sa isang mesa at kumakain. Parang ibang tingin niya kay Miss Anacel. Napansin din pala nito ang kakaibang pagtitig ni Kai kay Anacel. Naku, hayaan na natin si Kai. Alam naman nating mahal pa niya hanggang ngayon si Anacel, kaya ganyan siya. Ganoon talaga pag nagmamahal, Glenda. Titig pa lang, alam mo na kung pag-ibig iyon. Hindi niya alam kung saan ang kagaling ang mga sinasabi niya, pero ramdam niya ang katotohanan niyon. Ramdam niya iyon sa pagtitig ni Kai ngayon kay Anacel. Parang tulad din ng pagtitig mo kay Sir. Biglang tanong ni Glenda. Maang na napatingin siya rito. Naku, Freya Del, huwag ka na magkaila. Alam ko may pagtingin ka kay Sir, kahit hindi mo sabihin. Huwag ka mag-alala, atin-atin lang to. At saka, ramdam kong may pag-asa ka kay Sir. Ikaw nga ito nagsabing kakaibang pagtingin niya kay Anacel. Tapos, sasabihin mong may pag-asa ako. Aniya. Natigilan siya. Huli na para bawiin pa niyang sinabi. O di inamin mo rin. Hala, sinasabi ko na nga ba? Parang tuwang-tuwa ito sa nalaman. Yung sinasabi ko kasi pagkatitig niya kay Miss Anacel ay dahil iba na talaga ngayon kung ikukumpara ko kung paano niya titigan niyan dati. Tumigil ito saglit at tila nag-isip. Dati kasi, makikita mong kislap sa mga mata ni Sir pag si Miss Anacel ang tinitigan niya. Pero ngayon, parang iba na. Parang nawala na yun at mukhang nabaling na sa iba ang ganoong pagtingin niya. Tiningnan siya nito ng makahulugan. Hoy, alam ko yung tinutumbok mo. Tumigil ka nga. Hindi ganoon yun. Alam mong imposible yung sinasabi mo. At saka, ibang nakikita mo sa nakikita ko, no? Siyempre, kaya ganyan si Kai. Napatigilan siya sa pagsasalita nang mapansin ang makahulugan tingin nito sa kanya. Kunwari ka pa. Alam ko namang ramdam mo rin yun. Kung ako nga, alam kong ikaw mismo ang pinaglalaanan ngayon ng malagkit na tingin ni Sir. Ikaw pa kaya? Inginuso pa nito ang direksyong kinaroroonan ni Kai. Nang tumingin siya sa inguso nito, ay nakita niya si Kai na nakatitig sa kanya. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Parang gusto na tuloy niyang maniwala sa sinasabi ni Glenda. Gaga, baka lasing na, kaya natutulala na yan. Marami na sigurong nainom, kaya nagkakaganyan. Bawi na lang niya. Natutulala sa kagandahan mo? Tumawa ito. Sasagot pa sana siya, ngunit umalingaw-ngaw ang boses ng isang lalaki na nagsalita sa mikropono. Good evening everyone. Panimula nito. May itsura ang lalaki at sa bihis at ayos ay mukhang negosyante ito. Ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit sa lahat ng taong naroroon kay Anacel lamang nakatuon ang pansin nito. There's a lot of things that I need to tell you folks, pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Marahil ay marami sa inyo ang nagtataka kung bakit nagkakatipon tayo ngayon, and some may have concluded that it's because Anacel's from Canada. Ngumiti ito. Hindi lang po iyon ang dahilan. May isa pa. Bumaling ulit ito kay Anacel. Anacel and I are getting married. Kasunod, ang revelasyong iyon ay ang masiglang palakpakan ng mga tao na parang hindi na nagulat sa sinabi ng lalaki. Sila lang ba ni Glenda ang hindi nakakaalam niyon? Ang ipinagtataka pa niya ay tila masayang binati ni Kai si Anacel at ang mapapangasawa nito. Kung ganoon, marahil ay alam nito ang lahat
bago pa ang party. Napatingin na lang siya rito, naguguluhan pa rin. Siniko naman siya ni Glenda na ngiti-ngiti sa kanya. Pinakinggan nila ang speech ng newly engaged couple. Nalaman din niya Adrian Damirez pala ang pangalan ng mapapangasawa ni Anacel at isa itong negosyante. Lumapit sa kanilang mesa si Kai pagkatapos ito magpaalam kina Anacel at Adrian. Umupo ito sa tabi niya. "Okay lang ba kayo rito?" tanong nito. "Okay lang kami," sagot niya. "Ikaw, okay ka lang ba?" Hindi niya maiwasang mag-alala rito. Alam niyang maaring ipinapakita lang nitong masaya ito kahit ang totoo ay nasasaktan ng kalooban nito. Bumaling ito sa kanya. "Syempre naman, the party is good. Anacel is very happy and I'm happy as well." Masaya ito para kay Anacel. Marahil ay tanggap na nito ang lahat at wala nang magagawa ito sa sitwasyon. Patungo sa airport sina Freya Del, Kai at Glenda. Si Kai ay nagmamaneho ng sasakyan. Nakaupo siya sa unahan habang nasa backseat naman si Glenda. Baka sa anyo nito ang excitement habang nakatingin sa labas ng sasakyan. "Naku, excited na talaga ako. 'Di ba? Taga Bicol ka, Franz? Siguro malapit lang sa inyo yung pupuntahan nating isla. Ano ba yun? Yung isla Azul?" Pagtatama niya sa hindi nito matapos-tapos sa salita. "Isla Azul? Oo, yun nga pala yun. Nakapunta ka na ba roon?" "Oo naman. Kung taga Bicol ka at mahilig ka magbakasyon, mortal sin kung hindi ka pupunta sa isla. Nandoon ang pinakamagagandang beaches sa amin. Kung sa ibang pagkakataon at sitwasyon nangyari ang pag-uusap na iyon, baka inimbitahan na niya ang mga ito na magbakasyon sa resort na binili ng kuya niya." "Talaga?" tanong ni Kai na noon na nagsalita. Kung ganoon pala, tamang-tama yung lugar na napili ni Bryce para sa paggawa ng music video namin. Hindi niya alam kung sinasadya ng panahon na doon paggawin ang music video na 9 Lives. Kung kailan handa na siyang iwan ng tuluyan, ang naging buhay niya noon sa Bicol at Isla, saka pa nangyari iyon. May kaba siyang naramdaman nang maalala ang daddy niya. Paano kung makita siya ng mga tauhan nito? Paano kung kunin siya ng mga iyon at ilayo sa buhay kung saan siya naging malaya? Paano kung mabalik na siya sa dati niyang buhay at hindi na makatakas ulit roon? Paano na si Kai? Paano nang nararamdaman niya para dito? Maraming siyang mga tanong na hindi mabigyan ng kasagutan. "May problema ba?" untag ni Kai sa kanya. "Parang balisa ka. Hindi ka ba masaya na babalik ka kahit sandali sa lugar na kinalikhahan mo?" "Wala. Okay lang ako. Excited nga ako eh." Pagsisinungaling niya. "Ano bang sinasabi mong balisa ko? Napapraning ka na yata eh." Sandaling inalis nito ang pansin sa pagmamaneho at tumingin sa kanya. Hinawakan nito ang baba niya at inangat ang kanyang muka. "Napapraning nga lang siguro ako." Ninitian siya nito at saka ibinalik sa daan ang atensyon. Nahiya siya sa ginawa nito. Bakit ba kung magpakita ito ng sweetness sa kanya ay walang pinipiling lugar? Kahit naroon si Glenda ay hindi man lang nahiya ito na gawin iyon. Samantalang siya ay parang gusto na magtago sa ilalim ng upuan at lumabas lang doon kapag nakalimutan na ni Glenda ang nakita nito. Nilingon niya si Glenda. Nakahinga siya na makita na katulog na pala ito. Madali talaga makatulog yan si Glenda. Kahit 15 minutes pa lang tayong bumabiyahe, ayan, at mahimbing ka agad. Ani Kai, nang marahil ay mapansin siyang hindi mapakali sa kinuupuan niya. "Welcome to Isla Azul," nakangiting sabi ni Freya Del na wala na siyang pakialam sa mga maaring mangyari sa muli niyang pagbabalik doon. Kung makita man siya ng mga tauhan ng daddy niya, bahala na. Panahon na rin siguro para harapin niya ito. "Grabe, ang layo pala nitong lugar ninyo, Freya Del. Nakakapagod ang biyahe," ani Glenda. Halos patang-pata pa dahil nahilo ito sa biyahe. Natawa na lamang siya rito. "Hindi ka talaga sanay bumiyahe ng malayo, no? Halos 30 minutes lang naman tayong sumakay sa barge," sabi naman ni Vina, ang kapatid ni Vin na sumasama-sama rin kapag may out-of-town gigs ang 9 Lives. Pagbaba nila ng eroplano kanina ay bumiyahe pa sila ng 15 minuto patungo sa port at doon naman sila sumakay sa barge patungo sa isla. Naalala ko tuloy noong pumunta tayo sa Palawan at isinama ka rin ni Kai. Sa eroplano pa lang yata, nasusuka ka na. Patuloy na to John ni Vina kay Glenda. Nilingon nito si kuya niya. "Hoy kuya,
Hinila nito ang kapatid palayo sa babaeng kasama ni Vin. Patay ka kay Khaled kapag sinabi ko sa kanyang may ibang babae kang isinama rito. Nagkabit-balikat lang si Vin sa sinasabi ni Vina. Umirap dito si Vina at bumaling naman sa kanya. Hi, you're Freya Del, right? Yung bagong PA ni Kai? Ah, oo, sagot na lang niya. Hindi maipagkailang kapatid nga ito ni Vin. Manang-mana ito sa kadaldala ni Vin. Alam mo, maganda ka. Parang hindi ka bagay maging PA nitong si Mr. Bugnutin. Muling hirit ni Vina. Gaano ka nakatagal sa kanya? Magdadalawang buwan na rin. Para nagulat ito. Nagtagal ka ng ganoong kasama siya? Titigan ko nga lang yung 2 segundo. Kumakati na mga mata ko. You really must be something. Nakangiting sabi nito. Dala lang ng pangangailangan kaya ganoon. Akmang may sasabihin pa ito nang dumating si Anacel. Sumama ito dahil wala raw itong magawa at nasa business meeting ang fiancé nito. Alam mo bang matagal ko nang gustong dispatchahin yung babaeng yan? Nang umalis siya, hindi lang si Kai ang apektado, pati si Kuya at ang buong banda rin. Masama ang tingin ipinukol ni Vina kay Anacel na hindi naman nakikita ng huli dahil abala ito sa pakikipagtawanan kay Kai. Tingnan mo naman, ikakasal na nga't lahat, hindi pa rin naaalis sa katawan ang kalandian. Tumingin ito sa kanya. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Pwede ka? Kumunot ang noo nito. Pwedeng ano? Ano bang pinagsasabi nito? Pwedeng-pwede kang maging partner ko sa pagsabunot sa babaeng yan. Ha? O di kaya, agawin mo si Kai sa kanya? Ano? Tumatawa ito. Hindi naman pwedeng akong umago kay Mr. Bugnutin. Hindi ko type yun. Parang sanay na sanay itong tawagin si Kai ng ganoon. Pero ako, alam kong type mo siya, kaya why not try seducing him? Lalo lang siyang napakunot noo. Sige na nga, para hindi ka interesadong gawin yun, kaya back to option A tayo. Sasabunutan na lang natin ang malanding babae. Iginiya siya nito palayo sa mga kasama nila. Pero saka na natin gawin yun. For now, let's enjoy this trip. Hindi niya alam kung matatawa o manlulumo sa mga pinagsasasabi nito. Pero gusto niya maging malapit dito. Mukhang magkakasundo sila nito sa maraming mga bagay. Nakikita niya rito ang personalidad niya. Pinanood ni Freya Del ang shoot ng music video na 9 Lives. Tuwing natatapos ang take ni Kai ay pinupuntahan siya nito. At ngayon nga ay palapit na naman nito sa kanya. Naihanda na niya ang mga kakailanganin nito kanina pa. O, kumusta? Kailan daw ba kayo matatapos sa shooting? Malapit na. Kaya huwag kang masyadong mainip sa paghihintay na masolo ako. Nakangising sagot nito. Ang kapal mo, inihagis niya sa mukha nito ang bimpo. Magpunas ka, para ikaw nga tong pinagpapawisan makita ako eh. Akala mo hindi masakit ah? Nagsimula magpunas ito. Bakit naman ako pagpapawisan makita ka? Parang mas malamig ka pa sa yelo kung tumingin sa akin kanina. Napansin ba nitong umiiwas siya? Lalo na kapag nakadikit dito si Anacel? Kung ano-anong iniisip mo, kinuha niya rito ang bimpo at siya na ang nagpuna sa parte ng likod nito na hindi nito maabot. Yan, ganyan dapat. Inaasikaso mo ko. Hindi yung nakikipag-usap ka kung sino-sino, lalo na doon sa kapatid ni Vin na si Miss Masungit. Napansin pala nito na madalas sila magkakwentuhan ni Vina. Alam mo, ang ganda rin na endearment yun ng kapatid ni Vin, natatawang sabi niya. Pero hindi naman siya masungit. Natigilan siya nang biglang hubarin nito ang t-shirt nito para punasan niya ng maayos ang likod nito. Lala! Sexy back! Bagay sa inyo niyang mga endearment nyo. Bagay kayo, dagdag niya. Humarap ito sa kanya. Hindi kami bagay nun, kaya huwag ka magselos sa kanya. Masaya ka ha? Bakit naman ako magsaselos? Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil bigla siyang hinapit nito at hinilikan sa mga labi. Katulad noong huling beses na hinilikan siya nito, mabilis lang din ang halik na iyon pero parang nayanig pa rin ang buong sistema niya. Hinampas niya ito sa dibdib. Nakakarami ka na sa akin ha? So? Anong so? Bakit ka ba nagre-reklamo? Alam ko namang gusto-gusto mo rin ang ginagawa kong yun. Kunot noong tinitigan siya nito. Bakit ko naman magugustuhan ang halik mo, Aber? You're not a good kisser, Mr. Balmes. Depensa naman niya. Naningkit ang mga mata nito. Hinahamon mo ba ako? No, I'm just stating a fact. Aniya sa pilit na pinakaswal na boses. Well, we'll see about that pagkatapos namin dito. Pagkasabi niyon
ay isinuot ulit nito ang t-shirt nito at umalis na para sa take nito. Naiwan siyang napatulala na lang. Mga kafelisidad, ano kaya ang mangyayari kay Freya ngayong nakabalik na siya sa sarili nilang lugar? Makita na kaya siya ng kanyang ama? Ano ang sasabihin niya kay Kai? Kaya naman, abangan!